would you describe your life at the moment? Do you feel like your faith is being challenged, that you are struggling to believe in the goodness of God? Has your situation reached the worst case scenario that nothing could help you save the grace of God? Are you or a family member stricken by a serious illness? Have your resources gone to zero because you have been laid off, have been unable to work, or have closed your business? Are you being pressed on every side, even crushed by life's many problems? Is your life dark and dreary that you cannot see a way out? Are you on the brink of giving up, of losing all hope? Then know and believe that Jesus is the answer. Be it faith, grace, healing, provision, wonder, transformation, hope, or whatever it is that you need, He is, after all, the specialist. Let Jesus, the specialist, work wonders and miracles in your life. And as He does, may you, in turn, know Him and believe in Him and love Him, not just for what He does, but ultimately for who He is. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa araw pong ito, darako tayo sa summary ng series ng Miracles in the Book of John. At excited po ako ngayon na muling magbalik tanaw sa mga himala na ginawa ng ating Panginoon mula po Miracle 1 hanggang Miracle number 7. Natatandaan niyo po ba na ang mga miracles are signs of who Jesus is? Huwag po natin kakalimutan yon na ang bawat himala po kamangha-mangha, pero kamangha-mangha din po lalo ang simbolo ng himala at yung mensahe ng himala, sapagkat ang saysay nga po ng himala ay makarating po tayo sa, sabi po natin, sa real thing, Jesus Himself. Babasahin lang po natin again ang objective ng Gospel of John. Ito po ay nasa John chapter 20, 30 and 31. And it says, okay, Jesus performed many other signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book, in the Gospel of John. But these are written, ito na po ang main objective, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Yun na po. Ang signs, ang miracles are signs of who Jesus is. Hanggang sa makarating po tayo sa conclusion na indeed, He is the Son of the living God, the Savior of the world. At tayo po ay maliligtas lang sa pamamagitan ng paniniwala, pananampalataya, na ang buhay ay nagmumula po sa Kanya. Ready na po ba kayo? Magbalik tanaw po tayo sa 7 signs o 7 miracles ng ating Panginoon. Miracle number 1, turning water into wine. John chapter 2 verses 1 to 11. Nagmula po ang himala dahil sa isang matinding problema, matinding pangangailangan. Kapos na po at nawawalan na ng alak sa isang handaan. May ikinakasal. At sa panahon na yon, pinakamabigat na kahihiyan ay ang maubusan po ng pinakamahalagang handa doon po sa handaan. Iyon po ay ang alak. So, Jesus turned water into wine. Lumitaw po ang ating bida. At pagkatapos, ang atin hong Jesus, the faith specialist, gumawa ng unang senyales. He turned water into wine. Bakit? Huwag lang mapahiya ang mga ikinakasal. Ang Panginoong Hesus ay gagawa ng lahat ng uri ng himala, huwag ka lang mapahiya. At tandaan din natin, pwedeng dalawa ang simbolo. Una, turning water into wine, ang ating buhay na parang ordinaryo, parang napakasimple, parang hindi naman magarbo, hindi naman maayos, hindi naman makulay, etc. Kaya niyang gawing extraordinary. Pero yung ikalawang simbolo, palagay ko yung mas mahalaga, ay yung wine of the new gospel, ang Panginoong Hesus. Siya po yung wine of the new gospel na pwede pong magbigay sa atin ng new and everlasting covenant. Pangalawa pong sign ay healing the official son. Nagmula naman ang himala dahil may matinding pangangailangan. Isang ama ang lumapit sa Panginoong Hesus, Roman official, sapagkat ang kanyang anak ay naghihingalo.
At upang pagbigyan ang kanyang hiling, lumitaw po ang ating specialist at nagpakilala po siya bilang Jesus, the Grace Specialist. Hindi ho siya nagtanong, hindi napakahabang diskusyon, hindi ho mahabang question and answer, at nagbitaw lang siya ng isang pangungusap. Your boy, your son will live. Ganun lang po kasimple. Ganun po lumilitaw ang biyaya ng Panginoon sa punto na matinding pangangailangan, sa punto na parang wala na tayong pwedeng malapitan. May isang Panginoon na walang kaarte-arte, sorry po sa salita. Wala hong napakahabang dapat ipaliwanag. Alam na alam na alam na alam niya ang kabuuan ng damdamin ng nangangailangan ng isang ama. And so, lumitaw po ang ating bida upang hindi ho mapahiya ang ama, pinagaling po niya. Nagpagaling po siya. Huwag lang mapahiya ang ama na nangangailangan. Umuwi po siya, buhay ang kanyang anak. Tandaan po natin, para sa miracle number 2, Grace Specialist. Ngayon ba nasa matindi kang pangangailangan? Yan ang pinakamagandang tsansa upang lumitaw ang biyaya ng ating Panginoon. Punta tayo sa pangatlong miracle, the healing at the pool of Bethesda. Ito, nagmula po ang himala sa pangangailangan ng isang taong invalid for 38 years. At ang sabi niya, walang tumutulong sa kanya para matuldukan ang kanyang misery, ang kanyang paghihirap at ang lungkot at sakit na kanyang nararamdaman, yung pain na nararamdaman niya, nang iba'y gumagaling, siya ay hindi. Doon pa naman sa House of Mercy, sa Bethesda, House of Mercy, yung isang visitor biglang lumapit sa kanya. At ang tanong lang ay, paraphrasing, ano ba ang gusto mo? Lord, gusto ko pong gumaling, kaya lang may nauuna sa akin. When the water is stirred, Jesus said, okay, get up, pick up your mat and walk. Mapapansin po natin na siya ay Jesus, the healing specialist. Ang healing po na hindi kayang sakupin ng House of Mercy ay sakop ng kanyang presensya. Napakagandang sign po nito na darating ang panahon na wala na sa anumang lugar, na wala na sa anumang bagay po, maging wala na sa batas. Darating ang persona ng Panginoong Hesus at sa persona niya magkakaroon ng tunay na kahulugan ng kaligtasan. Okay, healing specialist. Pang-apat po, the feeding of the 5,000. John chapter 6 verses 1 to 15. Nagmula naman ang miracle dahil sa matinding pangangailangan sapagkat ang daming taong sinundan ng Panginoong Hesus. Combining the gospel records, most probably ay 3 days na sumusunod ang maraming tao, 5,000 men, excluding the women and the children. Nagugutom silang lahat. Si Jesus, di ba? Tines pa nga si Philip, si Andrew. Si Philip ang sinabi, 8 months wages would not buy enough bread for each of them to have at least a bite. 5,000 men ang handito. Si Andrew naman, yes, Lord, Philip is right. What can we do? We only have 5 loaves of bread and 2 small fish. Pero ang Lord ang nakita, opportunity na gumawa ng matinding himala. Opportunity para lumitaw ang ating bida. Jesus, the provision specialist. At sa pamamagitan ng 5 loaves of bread and 2 small fish, lahat ay nakakain, lahat ay nabusog. May sumobra pa, 12 baskets na puno ng bread and fish. As if to say, marami pang nagugutom. On your way home, o kaya sa ating pagmi-minister, paglalakad, lahat ng gutom na makikita natin, bigyan natin, busugin natin sila. Pero ang lundo ng provision specialist, hindi lamang mabusog sa pisikal. Sa bandang huli, sinabi niya, I am the bread of life. I am the bread of life. Bilang bread of life, kaya niyang bigyan ng kabusugan ang ating buong pagkatao. So, sa lahat ng anggulo ng ating buhay, Jesus, the provision specialist, He is our sustenance. He is going to sustain us. Napakaganda. Miracle number 5, walking on the water. Nagsimula po sa matinding pangangailangan for 9 hours. Nakikipagbuno sa matinding malakas na bagyo at strong wind ang mga disciples. At sila po ay for 9 hours, 3 to 4 miles pa lang ang kanilang nalalayag. 3 a.m.,
nang ang Panginoong Hesus ay nakita nilang naglalakad sa dagat at nagpakilala, the wonder specialist. At nung si Jesus po ay pumasok sa kanilang bangka, ay natapos ang istorya sa pamamagitan ng nakakamangha. Nung wala ang bagyo, nakarating po sila sa kanilang pupuntahan. Wonder specialist. May pagkakataon ba na pakiramdam mo, pagod ka na? Ikaw ay nasa halfway through pa lang sa iyong pangarap? 3 to 4 miles, katulad ng mga disciples na 8 miles ang kanilang dapat bagtasin. They still need to cross the lake. At for another 4 miles, kaya pa ba nila sa lakas ng bagyo? Ganun ba nararamdaman mo? Ang Panginoong Hesus, handyan, nagpapakilala sa atin bilang the wonder specialist. Kaya niyang gumawa ng kamanghamanghang bagay sa ating buhay. Miracle number 6, healing the man born blind. Nagsimula naman po ang himala dahil ang isang lalaki po ay isinilang po na bulag at pagkatapos po ay pinagaling ng Panginoon. Pero ang kamangha-mangha po dito, si Jesus po ay nagpakilala bilang Jesus, the transformation specialist. Ang bulag po na ngayon ay nakakita, nung tinanong ng mga kapitbahay, sino ba nagpagaling sa iyo? The man they call Jesus. Napakasarap sabihin. Nung tinanong siya ng mga Pharisees, sino ba nagpagaling sa iyo? Sinabi niya, the prophet. He is the prophet. At pangatlo, yung mga Jewish leaders, sino ba nagpagaling sa iyo? Sinner ika yan. Hindi nga mabanggit ang pangalan ni Jesus. Ang sinabi ko nung lalaki, sinner or not, I don't care. One thing I know, I was blind, but now I see. And si Jesus na ang kausap niya, ang sinabi na niya, Lord, I believe. And he worshipped him. Lord na. Sir pa nga, bago Lord. Yung transformation po na habang tumatagal, lumalalim ang pagkakakilala niya. Pero ang pundasyon nun, alam niya ang pangalan. His name is Jesus. Tapos sa dulo, He is Lord. Indeed, Jesus is Lord. Nagpakilala po siya bilang transformation specialist. Andyan po siya sa ating tabi. The more na tayo ay nai-inlove sa Kanya araw-araw, nagpapakilala siya ng mas malalim araw-araw sa bawat isa po sa atin. And last, raising Lazarus from the dead. Ito po ay miracle number 7. Nagsimula ang miracle dahil sa, palagay ko, climax po ito Patay na si Lazarus. 4 days na at mabaho na. Ayaw nga pumayag ng mga kapatid Nung una nga, parang ang pakiramdam pa nila sa kanilang pagsasalita ay naniniwala sila kay Jesus. Diba? Si Martha, yun ang mga sinabi. Una, sinabi niya, naniniwala po ako na kayo po ang Mesias, you are the Messiah, the Son of God, and the Father will give you whatever you ask Him, etc. Talaga hong nakakahanga. Pero bandang huli, sinabi niya, wag na po, patay na si Lazarus, mabaho na, etc. Doon sumulpot ang ating hope specialist, ang ating Panginoong Jesus. At pagkatapos sumigaw siya, Lazarus, come out! Bigla pong lumabas ang dating patay, buhay na buhay. Yan po ay napakagandang senyales ng sariling resurrection na magaganap sa ating Panginoong Jesus. Kung ang miracle number 1 ay nagsimbolo ng gospel of the new wine, our Lord Jesus Christ, new covenant, ang bandang huli po ay nagsisimbolo ng the resurrection and the life, our Lord Jesus Christ. Siya po talaga ay divine, He is God, He is our Lord, and He is God. Yan. Pagkatapos po niyan, huwag lang mapahiya, ang si Mary, si Martha, mahal na mahal nila ang kanilang nag-iisang kapatid na lalaki, si Lazarus, ay binuhay po mula sa mga patay. Ay, napakasarap pag-aralan. 7 miracles, 7 signs of who Jesus is. Hindi po nagtatapos dyan. Uulitin po natin. Ako ho'y dito magtatapos sa una ko pong binasa. Jesus, sabi po ni John, Jesus performed many other signs in the presence of His disciples, which are not recorded in this book. Pagdating nga sa chapter 21, sinabi pa sa huling verse, kung isusulat mapupuno ng mga aklat, ng mga books, ang buong daigdig. Wala na tayong lalakaran, hindi na tayo makakakilos dito. Mapupuno ng mga aklat, handoroon ang lahat ng ginawang himala ng Panginoon.
But these are written, yung mga signs, symbol of perfection, 7. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. Yan po ang aking huling apila habang pinag-aaralan natin. Walang kaduda-duda, siya po ay nag-iisa bugtong na anak ng Ama, the Son of the living God, na nagmahal po sa atin. Lahat ng himala na yon point to the real thing, Jesus Himself. Bumaba, nagkatawang tao, gumawa ng himala, bandang huli po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, pagkatapos po ay nabuhay, tapos ang ikatlong araw, nabuhay, umakyat sa langit, at nagsabi ng sa takdang panahon, kukunin niya tayo upang tayong lahat ay makasama siya. And forever and ever, magkakaroon po tayo ng last reunion in heaven. Napakaganda po, napakaganda. Glory to God. Praise Jesus. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa inyong abang lingkod sa panibagong series sa Book of John. If I may po, gusto kong magtapos sa isang taus-pusong panalangin. Lord, samahan niyo po ang lahat ng aking mga naging kasamahan. Nawa po ang aming ginagawa ay hindi simpleng pag-aaral. Ito po ay maging akto ng malalim na pagsamba at pagrespeto sa inyong dakilang presensya na habang nakikilala po namin ay napapatunayan po namin napakarami pa namin dapat malaman. Salamat Panginoon. Salamat po sa yaman ng inyong awa at biyaya at pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Nawa po ito ang maging araw-araw na dasal, panalangin, laman ng aming puso at damdamin. Ang kami po ay makalapit araw-araw palapit sa inyong puso. Isang napakalaking Diyos. Yamang alam namin na ang buhay na ito ay hindi sapat upang malaman ang lahat-lahat patungkol sa inyong kadakilaan. Pero nawa, araw-araw ang maging panalangin namin, makilala ka pa po namin. Salamat Panginoon. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Nawa po, ang bawat isa ay napagpala. Sa Panginoon po ang lahat ng papuri at pagsamba. At magtatapos po tayo, sabayan niyo po si Pastor Bobot sa huling panalangin. May every moment of our lives bring us closer to Jesus, that we may live every second of it for Jesus. God bless you, and I'll see you around. Thank you so much for listening to the Jesus is Lord Church Worldwide podcast. Please subscribe to this podcast so you won't miss a single episode. To know more about the JIL ministry, please visit jilworldwide.org. Until next time, God greatly bless you.